Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Pigo. Taong 1986, probinsya ng Cagayan de Oro. Hindi na masyadong malinaw sa isipan ni Pigo ang buong istorya. Nangyari ang kwento noong 13 taong gulang pa lamang. Basta ang naaalala niya, bago makakuha ng kakaibang bagay ay maraming kababalaghang naganap sa kanilang lugar. Ayon kay Pigo, gabi-gabing nagwawala ang mga alagang aso nila. Maging ang sa kapitbahay ay nagtatakbuhan na tila may kaaway. At ilang sandali lang, biglang aalulong ng nakakakilabot ang mga aso sa bandang likuran ng lugar kung saan naroon ang pangas. O pangpang na hindi naman kataasan pero masukal ang ilalim. Maraming naniniwala na engkanto ang pinagkakaguluhan ng mga aso. May iba namang nagsasabi na aswang, lalo na't may 2 buntis na kapitbahay si Pigo. Pagsapit ng takip silim, tila may sumasabay sa mahinang ingay sa patak ng ulan. Awit ng babae, pero pangit pakinggan. Nakakatakot ang mga aso ni Pigo. Sumusuksok sa mga sulok o katre at umiiyak. At pagsapit naman ng gabi, patuloy pa rin ang pagambon. Biglang lalabas ang mga aso na galit na galit. Palaisipan sa mga naninirahan sa lugar ang mga nagaganap. Bagaman may haka-haka, pero nanatiling misteryo kung ano ang totoong kasagutan. Ang lola tasing ni Pigo, palagi siyang pinapaalalahan ng wag nang sumama sa mga kaibigan na manghuli ng bayawak, lalo na't madalas silang nagpupunta sa pangas. Dagdag pa ng matanda, hindi man lang alintana ng binata ang kababalaghang nagaganap. Pigo, bukas uli na umaga. Tayo lang dalawa. Balikan natin yung butas ng bayawak sa baba. Baka maaktuhan na natin eh. Noong nakaraan, umulan nung gabi kaya nang magpunta tayo. Wala sa bahay niya yung bayawak. Nagbibilad yun at umaakyat ng puno. Wala pa naman tayong dalang aso. Ewan ko ba? Bakit kaya takot na takot yung mga aso doon sa baba? Ayaw naman sumama ng alaga kong mga mangat. Bigla na lang umuuwi. Wika ni Ray. Ang mangat ay klase ng asong sinanay upang mangayam o manghabol ng mga galang hayop. Kagaya na lamang ng manok na labuyo, bayawak, at marami pang iba. Ngunit dahil sa mga kababalaghang nangyari sa kanila, malaki ang pinagbago sa ugali ng mga aso. Sa tuwing hinahanda ito ni Ray at pinapasunod upang manghuli ng bayawak, umuwi na lamang itong bigla. Kaya naman pinili na lamang niya na wag nang isama. Ano yung naririnig ko, Pigo? Ano? Pupunta kayo uli doon? Abay hindi ka talaga natatakot ano? Hindi sa pagiging mahigpit po. Pero mas mabuti na yung nag-iingat. Kung buhay pa ang lolo mo, nako, papaluin ka nun kahit malaki ka na. Sabat ni Lola Tasing. Ay nako, ikaw talaga lola. Oo na po. Tugon ni Pigo. Napapaisip noon ng binata patungkol sa kababalaghan. Kung meron mang misteryo sa lugar, dapat nakita na nila ito ng kaibigan. Hinala niya, baka may pagala-gala na malaking bayawak. Sa tansya ng binata, ayon sa butas ay titimbang ito ng 10 kilo. Madalas kumain ang mga bayawak tuwing gabi, lalo na kung matanda. Ito marahil ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang aso. Ngunit palaisipan sa kanya kung bakit takot ang mga aso ni Ray.
Baka masigit na mas malaki ang bayawak, kaya gano'n na lamang ang pangamba ng mga aso. Kinabukasan, saktong pagsapit ng 7:00 ay dumating na si Ray. Inantay lang ni Pigo na malingat ang lola saka siya aalis. Hanggang sa nagpaalam na ang matanda. Pupunta ito ng merkado upang mamili ng rekado at ilang kakailanganin sa tahanan. Pagkatalikod pa lamang ng lola, kagad nang tumakbo ang magkaibigan papunta sa pang-as. Dumiretso sa malaking butas ng bayawak. Sinundan nila ang mga bakas ng kalmot sa bato at ang bahong malansa na nilalangaw. May ilan ding mga dumi ng bayawak at balahibo ng mga manok. Puno ng napakalaking puno ng balete at kinakapitan pa ng iba't ibang damong gumagapang. Hinawi muna ni Ray at Pigo ang mga nakaharang na lawiswis ng kawayan. Gumapang sa ilalim bago makarating sa mismong butas. Nang makita nila na sariwa ang mga bakas, natawa si Ray at ayon dito. Nasa loob lamang ang bayawak. Nilagyan nilang dalawa ng patibong ang bawat gilid. Hinarangan ang daan ng bayawak at kapag lumabas, didiretso ito sa patibong. Ang isa dito ay suong, habang ang isa naman ay labtik kung tawagin. Yung suong ay yung nakaharang lang na lubid na pabilog, habang yung labtik ay nakahiga naman na lubid pero tinali sa patpat na binaluktot. Upang kapag natapakan ng bayawak ang mga tangkay, uunat yon at magagapos ang hayop sa lubid. Sakto. Lalabas din yan maya-maya. Antay na lang natin banda doon. Wika ni Ray. Nung isang araw, nilagyan na lang sana natin ng patibong. Di ba sabi mo nagbibilad ang bayawak? Babalik yun at maaaring mahuli. Pagkakataon na sana yun eh. Tugon ni Pigo. Yun nga eh. Plano ko lang napausukan yung butas. Pero nagkataong wala at nagbibilad. Wala naman tayong dalang lubid nung nakaraan eh. Sige na nga, antay na lang natin. Muling wika ni Ray. Inantay nga ng magkaibigan ito sa isang banda. Hanggang sa inabot na lamang ng tanghali. Wala pa rin at hindi pa lumalabas ang bayawak. Hanggang sa napagpasyahan ni Ray na pauwi na muna si Pigo upang kumuha ng makakain. Ay nako, ikaw na lang ang umuwi. Kapag ako, siguradong hindi na ako makakabalik. Dumating na si Lola nun eh. Wika ni Pigo. O sige na nga, magantay ka na lang dito. Tugon ni Ray. Naiwan si Pigo sa paanan ng pangpang. Nakaramdam siya ng takot nang marinig sa itaas ang pagkakagulo ng mga aso. Kahit tanghaling tapat, umaalulong ang mga ito. Pinakiramdaman ni Pigo ang buong lugar. Kung nanggagaling nga ba sa baba ang kinakatakutan ng mga aso, siguradong makikita niya ito. Hanggang sa nakakita si Pigo ng batang biglang tumakbo. Nakasuot ng bahag ngunit ibang-iba ang kulay ng balat. Nasa baba lamang ito. Ngunit hindi niya na nasundan pa ng tingin dahil may mga nakaharang na kawayan. Dahil sa kurisidad, bumaba din si Pigo. Maingat siyang nakahawak sa mga baging ng balete. Dahil kakaunting pagkakamali lang, siguradong malalaglag siya. Ngunit nang makarating sa ibaba, nakita niya ang mga damo na naggagalawan. Hanggang sa makarinig ito ng mahinang kaluskos. Akala niya ay dahil ito sa bayawak. Kagad siyang sumilip kung nasaan ang patibong. Pero wala naman. Hanggang sa mahagip niya ng tingin sa bandang itaas. Doon sa may malaking balete. Halos panawan ng paningin si Pigo nang makakita ng ubod ng pangit na nilalang. Pormang taong nakabahag, ngunit kulay berde ang balat.
Purong itim ang mga mata at may bitbit na ugat na mukhang tungkod. Pero ang postura ay malaahas. Hindi nakagalaw si Pigo. Tinatanaw niya ang banda kung saan merong maayos na daanan. Kung sakaling may mangyari, walang pagdadalawang isip siyang tatakbo paakyat. Hanggang sa biglang lumundag ang nilalang papunta sa pinaglagyan ng patibong. Natapakan nito ang labti kaya kumawala ang lubid. Ilang sandali pa. Nagulat si Pigo nang narinig ang napakabilis na galaw papunta sa likuran. Ni hindi niya ito nasundan. Sa halip ay naigilid na lamang ang mga mata. Hanggang sa may batang dumaan sa gilid ni Pigo. Ramdam niya ang kakaibang aura ng nilalang. Napakalamig na mas lalong nagpakilabot kay Pigo. Lumapit yung bata doon sa nilalang. Hanggang sa ilang sandali pa. Sumunod na sa bata ang napakalaking bayawak. Hanggang sa may sumulubong na isa pang matandang engkanto sa bata at bayawak. Hinawakan nito sa ulo ang hayop habang nakatitig kay Pigo. Ngunit nakangiti ito na tila pinapahiwatig na alaga nila ang hayop at huwag silang gagambalain. Humakbang ang nilalang palapit sa kanya. Dito niya nasilayan ang muka sa malapitan. Malatao pero kulay lang ng balat ang pinagiba. At purong itim din yung bata. Hanggang sa hindi lahat ng naglalaro sa isip niyo ay totoo. Pero ikaw mismo ang nakasaksi. Tao, lahat ng bagay ay mahalaga sa atin. Bagaman nasa magkaibang panig tayo, wag na wag niyong gagalawin ang kaibigan ng anak ko bilang respeto. Wika ng matanda. Tumalikod ito at may lilaglag sa lupa. Muling nagsalita ang nilalang. Sinabing damputin ang bagay at ingatan. Hanggang sa bigla na lang naglaho ang mga nilalang. Habang yung bayawak naman, pumasok na muli sa lungga. Hindi kaagad nakagalaw si Pigo. Iniisip niya ang binitawang salita nung nilalang. Hanggang sa papaalis na siya sa lugar. Dinampot niya ang bagay na hugis bilog. Nilagay yun sa bulsa at pinag-aalis ang mga patibong na nakalagay malapit sa butas. Alam niya sa sarili na kapag ginalaw nila ang bayawak ay magagalit ang mga engkanto sa lugar. Matapos yun, nagkumahog ng paakyat ng pangpang si Pigo. Nakasalubong pa nito si Ray na may bitbit na supot pero hindi niya ito pinansin. Nagtaka ang kaibigan kaya sinundan niya si Pigo at nang maabutan. O pare, bakit ka naman uuwi? Parang takot na takot ka. Ano bang nangyari? Tanong ni Ray. Hindi bayawak yung nakita ko pare. Nakakatakot. Huwag mo na lang tangkayin na kunin yung bayawak. Uwi na ako ha. Huwag ka nang pumunta doon sa babare. Sinasabi ko sa'yo, mapanganib doon. Wika ni Pigo. Pero hindi naniwala ang kaibigan. Sinabihan pa nito ang binata na isang malaking duwag. Bumaba pa rin si Ray. Ngunit patakbo itong umakyat sa pangas. Sobrang balisa ang itsura na tila nakakita ng nakakatakot. Tama ka. Hindi nga bayawak. Malaking ahas at kamuntikan pa ako matuklaw. Iba yung itsura eh. Sigurado kung hindi pangkaraniwang ahas yun, Pigo. Wika ni Ray. Hindi na nagsalita pa ang binata. Alam niya sa sariling tinataboy lang siya ng mga nilalang sa baba gamit ang ahas. Masusi niyang pinagmasda ng bagay na nakuha sa mga nilalang habang pauwi sa tahanan. Normal na bato lamang.
pero perpektong bilog na sinlaki lamang ng daliri. Hindi siya pinagalitan ng lola dahil abala ito sa ginagawa at hindi na inalampa ang kalagayan ng apo. Pero ang pinagtataka ng binata, napansin niya na tila naiilang sa kanya ang mga aso. Palagi naman itong malambing sa tuwing naroon siya ngunit nang daanan niya ito. Umiiyak yung aso at nagtago sa ilalim ng lamesa. Ilang araw ang nakalipas, malaki ang pinagbago ng mga alagang aso, maging na mga kapitbahay. Hindi na nagwawala at umaalulong. Pero sa tuwing mapapadaan si Pigo sa mga kapitbahay, maririnig niyang nag-iiyakan ang mga aso. Dito niya sinubukang ipagtapat sa lola ang nakuha. Nang mga sandaling yon, gabi na at kasalukuyang naghahanda ng higaan si Lola Tasing. Lola, totoo po ba yung mga engkanto? Pasensya na po, hindi ako nakinig sa inyo eh. Noong pinuntahan namin yung pangas, may nagpakita po sa akin. Ito po, binigay niya. Wika ni Pigo. Ano ka mo? Ay, teka. Mabuti sana kung buhay pa ang lolo mo. Malalaman niya kung anong binigay sa'yo. Pero bakit? Ano bang meron? Tugon ni Lola Tasing. Tingin ko po, natatakot yung mga aso hindi dahil sa mga engkanto at mga nilalang na nakatira sa ibaba eh. Marahil, dahil po dito, tignan niyo po yung mga aso natin. Natatakot po habang dala ko to. Pagmasdan yung maigi, Lola. Muling wika ng binata, sabay lapit sa mga alaga. Nagulat si Lola Tasing nang magsipulasan ng mga ito at tumakbo palayo. Halika nga, apo. Sumama ka sa akin. Doon tayo sa kapatid ng lolo mo. Ipapatingin natin yan. Mungkahi ni Lola Tasing. Kahit malalim na ang gabi, napilitan ang matandang tahakin ang madilim na lugar. Mapuntahan lamang ang kapatid ng yumaong asawang si Benito. Isang albularyo pero hindi ganun katanyag. Nang makarating sa tahanan ng matanda, nabulabog ang pamilyang nakatira. Paano ba naman? Bigla na lang nagpulasan ang mga aso. Napagkamalan patuloy silang aswang na matandang si Benito at muntik pa silang mataga ng itak. Oy, ikaw pala Tasing. Abay kumulo ang lana ko eh. Akala ko sinusugod ako ng aswang. Teka, ano bang meron? Tanong ni Benito. Ay, pasensya na Benito ha. Ay tignan mo nga itong nakuha ni Pigo. Kakaiba kasi. Baka ito din yung nagpakulo sa himag mo. Tugon ni Lola Tasing. Nang lumapit si Benito, laking gulat niya nang sumabog ang bote ng lana sa tagiliran. Napainda pa ito dahil sa init at nagbitaw ng mabigat na salita. Sus Ginoo, isang trabong ko yan na ubod ng lakas. Po, kaya pala umapaw ang lana ko eh. Nako iho, wag mong wawalain yan ha. At kung maaari, ibaon mo na lang sa katawan mo para hindi maramdaman ng ora niyan. Bukas bumalik ka dito at pag-usapan natin. Sige na Tasing, nabubulabog ang mga kapitbahay. Gabi pa naman. Mungkahi ni Mang Benito. Umuwi na lamang ang maglola ngunit kinabukasan, kagad bumalik si Pigo alinsunod sa sinabi ng matanda. Sinuri pa ni Mang Benito ang kakayanan ng gamit. Nilagay sa tubig na may orasyon. Laking gulat ng matanda nang umitim ang tubig. Naku sus Ginoo, malakas nga pero galing sa kaliwa ang gamit. Mapalad ka at napasayo ito. Dahil kung sa iba, maaari itong gamitin sa masama. Napagtanto ko na
kung bakit nagkakahulan at natatakot ang mga aso sa inyo. Trabungko ito na maaaring galing sa bayawak. Hindi ako sigurado pero ibinigay ito sa iyo kapalit ng hindi panggambala sa hayop. Ang problema sobrang sama ng trabungkong ito. Masama pa sa mula sa ahas. Hindi kaya masama ang mga engkantong yon? Ano iho? Ibaho na lang natin sa katawan mo ito. At wag na wag kang magkakamaling gamitin ito sa masama ha. Wika ni Mang Benito. Dagdag pa ng matanda. Nakakamangha ang bisa ng gamit pero nakakatakot. Maihahalin tulad ito sa aswang. Ngunit kung ang humahawak ay mabuti ang budhi, hindi ito mahahayok sa laman. Ang mutyang iyon ay ginagawang sandata ng mga sinaunang tao para sa digmaan at magkaroon ng lakas ng aswang. Ang tawag dito ay trabungkong itim o hindi naman kaya ay mutya ng aswang. Wala, bakit ko naman po ibabaon sa katawan ko yan? Paano kung maging aswang naman ako? Pagdadalawang isip ni Pigo. Kagaya nga ng sinabi ko, kapag mabuti ang budhi ng hahawak, hindi hahantong sa ganon. Pero may katangian ka pa ring malaaswang. Tao lang. Pero likas na sayo ang malakas na pangamoy na tila bayawak. Huwag ka nga lang magangad ng lakas. Bukod sa taglay niyan, masama ang sasapitin mo sa huli. Lalo na kapag ginamit mo ang mga lihim na karunungan na pupukaw sa pagiging aswang ng mutyang yan at tuluyan ng kakapit sa katawan mo. Maliban na lang kapag namatay ka, saka pa lamang ito lalabas. Ang masaklap magiging sumpa ang bato at hahanap ito ng bagong magmamayari. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat mabuti ka, walang mangyayaring masama sa'yo. Pagsasalaysay ni Mang Benito. Matagal bago nagpasya si Pigo. Ngunit hindi naman ito mapakali tuwing pupunta sa ibang lugar. Lalo na kapag may aso ang may-ari. Minsan may nakatitig na lang sa kanya ng masama. Itinataboy pa ang binata. Yon ang naging dahilan kung bakit pinabaon niya na lamang sa katawan. Yun nga ang nangyari. Nagbago ang pakiramdam ni Pigo. Lumakas ang pangamoy at malayo ang naaabot ng paningin. At isa pa, hindi na rin siya kinakatakutan ng mga aso maging ng mga kapitbahay. O diba? Sinabi ko naman sa'yo huwag ka lang maghahangad ng iba pa. Dahil sa oras na mangyari yon, sasabog ang lakas ng mutya at magiging demonyo ka. Bukod sa pagiging aswang, lalayuan mo din ng mga tao dahil magbabago ang buo mong pagkatao. Dagdag ni Mang Benito nang bumisita muli si Pigo. Magpasa hanggang ngayon, nakabaon pa rin sa katawan niya ang gamit. Hindi niya sinubok o tinangka na mag-aaral ng mga karunungan kahit galing pa ito sa kanan. Natatakot ang binata na baka kahit anong kaalaman kumawala ang lakas ng tangan. Sapat na para sa kanya ang binibigay ng gamit. Sinabi pa ni Pigo, minsan nang may lumapit sa kanya na tao, inalukan siya ng malaking halaga kapalit ng mutya. Nagtaka si Pigo sapagkat papaano nalaman ng tao ang gamit. Doon na lang siya nagulat nang aminin nitong isa siyang kulto na lahing aswang. Dahil nais nitong mas mapalakas ang kakayahan. Ngunit tinanggihan ni Pigo ang alok ng tao. Kahit gaano pa kalaki ang kapalit, hindi niya binitawan ang gamit. Ayaw niyang mapunta ito sa iba lalo na sa masamang loob. Dahil kagaya nga ng sinabi sa kanya, malaking trahedya ang maidudulot nito lalo na kapag napunta sa masamang tao. Siguradong gagamitin ang lakas ng tangan sa kasamaan
upang manlamang sa iba. Kaya kahit kailan, hinding-hindi niya ito binitawan. Lahat ng ito ay dahil lamang sa trabungkong itim o mutya ng aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Cleo. Taong 1990. Probinsya ng Antique. Ang kwentong tampok natin sa araw na ito, ibinahagi ng isang lalaki na nagmahal ng labis, ngunit mapait na kapalaran ang kanyang dinanas. Ano ang gagawin mo kung ang taong pinakamamahal mo ang siyang dahilan upang masira ang iyong pagkatao? Handa ka bang talikuran siya o mananatiling bulag-bulagan sa katotohanan? Isang magsasaka sa lugar ng Antique itong si Cleo. Masipag, matyaga at bukod sa lahat, maalaga. Malakas din ang karisma nito sa mga kababaihan sa baryo. Kaya naman madalas pinagkakaguluhan ito ng mga kababaihan. Ngunit ang binatang si Cleo, wala pang planong mag-asawa ng mga panahong yun dahil nais niyang makakuha ng sariling sakahan at magkaroon ng sariling lupa at tahanan bago pumasok sa pagpapamilya. Lumaki sa kahirapan itong si Cleo. Kaya naman nais niyang mabigyan ng maayos kahit simple ang pamilyang bubuuin. Kaya naman kahit binata pa ay todo kayod na ito. Sa paglipas ng mga araw, nagawa ng binata ang lahat ng pangarap. Sa murang edad nakapagpatayo ito ng sariling bahay at nakabili ng sakahan. Gayunpaman, kahit na natupad na ang pangarap sa buhay, hindi pa rin naman nakikilala ni Cleo ang babaeng nakikita niyang makakasama sa buhay. Isang araw, habang nag-aasikaso papuntang sakahan, nakasalubong ni Cleo ang isang dalaga. Simple lamang ang aura nito. Hindi gumagamit ng kahit anong kolorete sa muka. Napukaw ng dalaga ang atensyon ni Cleo. Kaya buhat ng araw na yon, hindi na nawaglit pa sa isipan ng binata ang magandang mukha ng babae. Halos araw-araw sa tuwing nakikita ni Cleo ang dalaga, nahihiya itong kunin ang pangalan. Hanggang sa dumating ang araw na mismong ang babae ang lumapit kay Cleo. Magandang araw sa'yo, Cleo. Ako nga pala si Rosa. Madalas kitang nakikita at nakakasalubong pero nahihiya akong magpakilala sa'yo eh. Pero ngayon, naglakas loob na ako lalo na't magkapit bahay lang naman tayo. Wika ni Rosa. Napakamot naman ng ulo si Cleo. Nakaramdam ito ng pamumula ng pisngi dahil sa kabang nararamdaman at pagkahiya. Inilahad ni Rosa ang kamay. Napatingin doon ng binata at ngumiti si Cleo. Tinanggap naman niya ang pagpapakilala ng dalaga. Miss, kilala mo pala ako? Nakakatuwa naman kung ganun. Nga pala, masaya akong makilala ka, Rosa. Pasensya ka na, mahiyain din kasi ako kaya hindi ako makapagpakilala sa iyo sa tuwing magkakasalubong tayo sa daan. Wika ni Cleo. Tumango lamang si Rosa sa sinabi ng binata. Matamis namang ngumiti si Cleo. Matapos ang araw na yon, madalas nang nagkikita ang dalawa at nagkakausap. Paminsan-minsan nagdadala si Rosa ng pagkain sa tahanan ni Cleo. Hanggang kalaunan, umakyat na ng ligaw ang binata sa dalaga. Ilang buwan ding nanligaw si Cleo kay Rosa. Kalaunan, sinagot din ito ng dalaga. Hindi na pinatagal pa ng mga ito ang kanilang pagsasama.
Dali-daling nagpakasal at tumira sa iisang bubong. Marami ang nanghinayang kay Cleo. Lalo pat napakasipag nito at marami din ang naiinggit sa dalaga. Dahil ito ang mapalad na minahal ng kanilang pinapangarap na lalaki. Sa paglipas ng panahon, masayang nagsama si Cleo at Rosa. Simple ang pamumuhay ng mag-asawa, ngunit masaya at masagana. Ni minsan hindi nagtalo ang mga ito dahil sa pagiging maunawain ng isa't isa. Ngunit ang masayang pagsasama ng mag-asawa, bigla na lang nagbago isang araw nang dahil sa pakikipag-usap ni Cleo sa isang babae. Leo, bakit mo kausap ang babae na yon? Alam mo namang may gusto siya sa'yo ah. Ano, ipagpapalit mo na ba ako sa kanya? Dahil hindi kita mabigyan ng anak dahil sa kondisyon ko? Wika ni Rosa. Yun ang kauna-unahang beses na nagtalo ang mag-asawa. Hindi maipinta ang itsura ni Cleo. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ng asawa. Naku naman Rosa, ang tagal na natin nagsasama. Diyos ko naman ngayon pa ba kita ipagpapalit? Ano ba ang tumatakbo sa isipan mo? At sinasabi mo nagloloko ako sa'yo? Tanong ni Cleo. Hindi mo ako masisisi kung bakit ganito ako mag-isip. Gustong gusto kitang bigyan ng anak. Hindi ko magagawa dahil sa kondisyon na meron ako. Halos gabi-gabi, hindi mawaglit sa isipan ko na baka magloko ka at maganap ng iba. Dahil may pagkukulang ako sa iyo bilang asawa. At hindi ko mapupunan ngayon dahil baog ako. Tugon ni Rosa. Natahimik si Cleo sa sinabi ng asawa. Hindi kagad ito nakapagsalita. Ano bang sinasabi mo, mahal? Wala akong gagawing ganyan. Kagaya ng iniisip mo. Kaya naman alisin mo yan sa isipan mo. Dahil hindi maganda sa atin yan. Uminahon naman si Rosa sa sinabi ng asawa. Sana nga, totoo ang sinasabi mo. Dahil ayoko makagawa ng bagay na pagsisisihan ko. Wika ni Rosa. Dali-dali namang niyakap ni Cleo ang asawa at hinalikan sa noo. Matapos ang pag-uusap na yon, hinayaan na lamang nila ang nangyari. Ngunit kinabukasan umugong ang balitang may pumatay sa babaeng nakausap ni Cleo. Nagsimula ang bulong-bulungan ngunit walang nakapagturo sa tunay na pumatay sa biktima dahil malinis ang pagkakagawa. Kawawa naman siya, no? Lalo na yung mga bata na naiwanan niya. Wika ni Cleo. Nakakaawa ba yung malanding kagaya niya? Marunong dapat siyang lumugar. At isa pa, baka mamaya asawa niya ang pumatay sa kanya. Hindi ba nga ilang beses yung nagloko? Malay natin napuno na yung asawa. Tugon ni Rosa. Natulala naman si Cleo sa sinabi nito. Grabe ka naman, Rosa. Patay na nga yung tao, ganyan ka pa rin. Nagsiselos ka pa rin ba sa kanya? Hinawakan nito ang asawa ng napakahigpit. Ano ba, Cleo? Nasasaktan ako. Bakit may namamagitan ba sa inyo ng babaeng yun? At nagagalit ka sa akin? Sinasabi ko lang naman yung hinala ko. At narinig ko sa ibang tao. Ano bang masama sa sinabi ko? Wika ni Rosa. Kahit na, Rosa, patay na nga yung tao eh. Respetuhin mo naman eh. Isa pa walang namamagitan sa amin. Napag-usapan natin yung kahapon na, kaya wag mo nang ibalik. Tugon ni Cleo. Ayun naman pala eh. Bakit nagagalit ka sa akin? Ganyan ang mangyayari sa lahat ng babaeng lalapit sa'yo. Haharap sila kay kamatayan. May asawa na sila kumaliwa pa. Dapat lang mamatay ang mga salot at tukso sa lipunang ito.
Muling wika ni Rosa. Hinagis nito ang tasa sa harapan niya. Binalibag ang pintuan ng tahanan paglabas nito. Natulala na lamang si Cleo sa ginawa ng asawa. Hindi ito makapaniwala sa pinakitang ugali ni Rosa. Naninibago ang lalaki sa pinapakita ng asawa. Hindi naman ito ganito noon. Napakalambing at maalaga ni Rosa. Ngunit tila naglaho na ang asawang minahal niya. Sa paglipas ng mga araw, iniwasan ni Cleo ang mga kababaihan sa baryo upang hindi na sila mag-away pa ni Rosa. Kahit na tumingin sa ibang babae, hindi na ginawa ni Cleo dahil ayaw nitong nagagalit si Rosa. Nakampante naman ang asawa na makitang lumalayo ito sa mga kababaihan sa baryo. Hanggang sa isang araw, habang nag-iinuman sila Cleo kasama ang iba nitong mga kaibigan, isang babae ang lumapit sa kanya. Ngunit nagtanong lamang ito ng direksyon papunta sa bahay ng hinahanap nito. Nasaksihan yon ni Rosa. Kaya naman nang umuwi si Cleo, umuusok sa galit ang asawa. Mahal, may dala pala akong pansit para sa'yo. Ihahanda ko na. Nagugutom na din kasi ako eh. Galing ako sa inuman eh. Kahit nga niyayaya ako ng mga kaibigan ko na doon na lang kumain sa kanila, nagpaalam na ako dahil gusto ko na kasabay kita na kumain eh. Wika ni Cleo habang nakangiti sa asawa. Ngunit sinalubong ito ng nakasimangot na mukha ni Rosa. May dala akong pagkain kanina para sa inyong magkakaibigan. Pero nahuli kita. Ngumingiti at tumatawa habang kausap yung isang babae. Sino siya? Anong pinag-uusapan ninyo? Lalayasan mo na ba ako? Tanong ni Rosa. Kagad namang pinakalma ni Cleo ang asawa. Ipinaliwanag niya ang nangyari ngunit hindi ito naniwala. Kaya naman ang dapat na maayos na pag-uusap, nauwi muli sa pag-aaway. Ano bang sinasabi mo, Rosa? Napakalaki bang kasalanan ng ginawa ko sa'yo para magalit ka ng ganito? Pinaliwanag ko na sa'yo ang lahat. Nagtanong lang siya ng direksyon sa akin. Nagkataon namang nagtatawa ng kaming magkakaibigan. Kaya nakita mo kung tumatawa habang kausap yung babae. Pero wala akong ginagawang masama sa'yo. Napakadumi talaga ng isipan mo. Linisin mo nga yung kokote mo. Pinag-iinit mo yung ulo ko eh. Wika ni Cleo. Ganyan. Ikaw pa ang mainit ang ulo ngayon. Ikaw na nga tong may babae. Ikaw pa ang magagalit. Muling wika ni Rosa. Sa puntong yon hindi na napigilan pa ni Cleo ang sarili. Napagbuhatan ito ng kamay ang asawa. Wala akong babae. Ilugar mo yung pagiging selosa mo. Nakakarindi ka na eh. Lahat na lang babae ko. Kausapin lang ako. Ang dumi ng utak mo. Kasal na tayo, Rosa. Pero yung utak mo hindi ko maintindihan. Natatakot ka bang mawala ako? Pero bakit ka ganito? Kung tratuhin mo ko parang baliw ka. May utak ako, Rosa. Alam ko ang tama at mali. Kaya hindi mo ko dapat pagsalitaan ng ganyan. Ni minsan hindi kita niloko eh. Pero kung patuloy kang ganyan, baka magbago na ang isipan ko. At magsisi akong ikaw pa yung pinakasalan ko. Wika ni Cleo. Hindi makapaniwala si Rosa sa mga sinabi nito. Nang gabing yon, sa sala natulog ang binata. Aminado ang lalaking mali na sakta ng asawa. Ngunit para sa kanya, nasobrahan na sa pagiging selosa ang asawa. Kahit iwas na siya. Ilang linggo rin na hindi nag-iimikan ang mag-asawa. Hanggang sa napabalita na may muling namatay na babae at laking gulat ni Cleo.
dahil ito mismo yung babaeng nakausap niya. Pare, kagaya nung nangyari kay Esme, ganun din yung nangyari kay Diana. Di ba, pinagsinosan nyo ng asawa mo? Hindi kaya siya yung may gawa nun sa kanila? Wika ni Wally, isa sa mga kaibigan ni Cleo. Bahagya namang napikon si Cleo sa sinabi ng kaibigan. Anong sinasabi mo pare? Tandaan mo asawa ko ang pinagbibintangan mo. Kaya umayos ka. Baka hindi kita matansya. Wika ni Cleo. Huwag ka na magalit pare. Sinasabi ko lang naman yun, napapansin ko eh. Hindi mo naman talaga alam ang tunay na pagkatao ni Rosa, di ba? Nagpakasal kayo dahil mahal niyo ang isa't isa. Pero ni isang kaanak niya, walang dumalo. Baka naman may lihim ang selosa mong asawa. Hindi ko alam pero pare, ayusin mo yung tabas ng dila mo Asawa ko pa rin si Rosa. At kahit na bungangera yon, mahal ko siya. Kaya kung ano man yung masamang sasabihin ng iba sa kanya, syempre masasaktan ako. Pag-uusap ng magkaibigan. Napailing na lamang si Wally sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala sa naging sagot ni Cleo. Sa paglipas ng mga araw, lalong dumami ang mga namamatay na kababaihan at lahat ng iyon ay nakausap lamang ni Cleo. Gayunpaman, ni hindi niya pinag-isipan ng masama ang asawa. Hinayaan ito ang sinasabi ng ibang tao at umiwas na lamang siya. Isang araw niyaya nila Wally si Cleo na mag-inuman. Ngunit kagad namang umalma si Rosa. Ano? Maglalaklak na naman kayo magdamag? Tapos susulsulan niya yung asawa kong iwanan ako dahil sa pagiging selosa ko? Wika ni Rosa. Kagad namang pinigilan ni Cleo ang asawa ngunit hindi ito nagpatinag sa lalaki. Tumigil ka na Rosa. Napapahiya ako sa ginagawa mo. Umayos ka. Wika ni Cleo. Kung ayaw mong mapahiya, iwasan mo yung mga kaibigan mong yan. Mga salot na nga at walang ambag sa kanilang pamilya. Naninira pa ng iba. Muling wika ni Rosa. Rosa naman, pwede mong sabihin na hindi ka pumapayag na uminom itong si Cleo. Pero huwag ka namang magsalita ng masasakit na salita sa amin. Wika ni Wally. Kung ayaw niyong pagsalitaan kayo ng masasakit na salita, ayusin niyo yung mga buhay niyo. Tantanan niyo ang asawa ko. Dahil kayo ang sumisira sa pagsasama namin. Pare, awatin mo yung asawa mo Papatulang ko talaga yan. Konti na lang. Hoy Rosa, ilugar mo nga yung pagiging selosa mo. Lintik kung ako kay Cleo, iiwanan na kita. Bukod sa mahigpit ka na, baog ka ma. Wika ni Wally. Sa puntong yon pumagitan na si Cleo. Tama na pare. Masyado nung personal yung sinasabi mo sa asawa ko Bakit yung mga pang-iinsulto niya sa amin hindi ba personal? Patas lang kami. Masyado nang lumalaki yung ulo ng asawa mo pare. Sana mabago ka na sa katotohanan. Muling wika ni Wally. Matapos sabihin ang mga katagang yon, niyaya na nito ang mga kasama pero kagad namang humabol ng salita si Rosa. Tandaan niyo, kapag hindi niyo tinigilan ng asawa ko, lahat kayo haharap kay kamatayan. Banta ni Rosa. Hindi na nakasagot pa si Wally dahil ipinasok na ni Cleo ang asawa sa loob ng tahanan. Alam mo, konti na lang maniniwala na ako sa sinasabi ni Wally. Wika ni Cleo. Na ano? Iiwanan mo na ako dahil sa baog at selosa ko? Nawala sa hulog ang ugali ko? Sila, nasa hulog ba?
Halos araw-araw puro alak at iba't ibang babae ang kasama. Ano, tutulad ka na lang sa kanila? Tugon ni Rosa. Hindi ganun, mahal. Malapit na akong maniwala na ikaw ang siyang suspect sa pagkamatay ng mga babae dito sa baryo natin. Muling wika ni Cleo. Ngunit tinawanan lang ito ni Rosa at napailing na lamang. Pwede kong kasuhan yung mga kaibigan mo sa paninirang puri nila sa akin. Wala silang ebidensya kaya itikom nila ang bibig nila. Wika ni Rosa. Bakit ganun yung sinabi mo kay Wally kanina? Balak mo din ba siyang patayin? Tanong ni Cleo. Oo, papatayin ko siya sa harapan mo. Kapag hindi kanya tinantanan, handa akong pumatay, Cleo. Alang-alang sa'yo. Kung sila ang magiging dahilan ng pagkasira ng ating relasyon, handa akong magkasala at pumatay. Tugon ni Rosa. Natahimik na lamang si Cleo sa sinabi ng asawa. Hindi ito makapaniwala sa mga naririnig. Mas mabuti pa siguro. Maghiwalay na nga lang muna tayo. Hindi na maganda yung mga lumalabas sa bibig mo eh. Wika ni Cleo. Natahimik naman si Rosa sa sinabi ng binata. Kaagad itong lumuhod sa harapan ni Cleo at nagmakaawa. Pakiusap. Huwag mo akong iiwan. Hindi ko kakayaning mawala ka. Pakiusap naman. Huwag mo itong gawin. Wika ni Rosa. Nakatulala lamang si Cleo. Pinilit nito ang sarili na wag tignan ng asawa. Ngunit hindi niya matiis dahil mahal niya ito. Ilang sandali ang lumipas, sumagulgol na ng iyak si Rosa. Pilit nitong pinigilan ang asawa at niyapos. Alam mo namang hindi kita kayang tiisin, Rosa. Pero kapag naulit pa ito, hindi na ako magdadalawang isip na iwanan ka. Wika ni Cleo. At kapag ginawa mo yon, hindi rin ako magdadalawang isip na magpakamatay. Tugon ni Rosa. Ano ba, Rosa? Nahihibang ka na ba talaga? Tuluyan na bang nasira yung utak mo? Ayaw mo kong mawala sa'yo. Pero ikaw mismo yung dahilan kaya lumalayo ako sa'yo. Natahimik si Rosa. Pansamantala itong hindi nakapagsalita sa asawa. Ikaw ang bahala. Pagpapasya mo yung Cleo, hindi kita pipigilan. Sige, piliin mo sila kaysa sa akin. Hindi na ako magsasalita. Wika ni Rosa. Matapos sabihin ng mga katagang yon, pumasok na ito sa silid at hindi na lumabas pa ng araw na yon. Hindi alam ni Cleo ang gagawin. Para bang sasabog ang utak sa kakaisip kung ano ang dapat gawin sa asawa. Pakiramdam ni Cleo. Meron din siyang pagkukulang kay Rosa, lalo pat mabigat para sa asawa ang sitwasyon nito na hindi magkaanak. Doon lang naman nagsimula ang lahat. Pakiramdam ni Rosa ay pagpapalit na siya ni Cleo dahil lamang hindi niya ito mabigyan ng anak. Kagaya ng palaging sinasabi ng mga kaibigan ni Cleo. Kaya sa halip na umalis, minabuti ng binatang ayusin ang relasyon sa asawa. Ngunit hindi siya nito pinansin ng gabing yon. Hanggang sa nakatulog na lamang si Cleo sa sala ng tahanan. Dahil pakiramdam niya, siya ang dahilan kaya naggaganon ang asawa. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla na lamang nagising si Cleo. Napaginipan nito ang kaibigang si Wally. Humihingi ito ng tulong at hinahabol ng halimaw. Pawis na pawis at abot na kaba ang naramdaman ni Cleo. Kaagad nitong sinilip ang asawa.
Ngunit mahimbing na itong natutulog na kagad niyang tinabihan. Kinabukasan kagad namang nagkaayos ang dalawa. Biglang nagbago ang pakikitungo ni Rosa sa asawa. Kung kagabi nagtatampo at galit ito, ngunit pagsikat ng araw ay masayang masaya ito. Hindi na lamang yon pinunapa ni Cleo dahil ayaw niyang sirain ang araw ng asawa. Pumasok sa trabaho ang binata. Dito na niya nalaman ang nangyari sa kanyang kaibigan. Nilapitan ng isa sa mga katrabaho nila si Cleo. Kapitbahay lamang nila ito at kinausap si Cleo. Nung una ay iniiwasan pa ito ng binata dahil ayaw niyang magtalo na naman sila ng asawa, lalo na't kakabati lamang nila. Mahalaga ang sasabihin ko, kaya wag kang umiwas. Takot ka ba sa asawa mo kaya ka ganyan? Wika ni Leia. Umiiwas lang ako, Leia. Halos araw-araw na kami nag-aaway ng asawa ko. Kaya umiiwas na lang ako sa lahat para wala ng gulo. Tugon ni Cleo. Naiintindihan kita. Pero gusto kong ipaalam sa'yo na wala na si Wally. Pinatay siya kagabi. Maging ang mga kasama niya kagabi sa inuman. Muling wika ni Leia. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Cleo sa balitang nalaman. Teka, paano naman yun nangyari? Sinong pumatay sa kanila? Napakarami nila kaya imposibleng hindi sila makalaban. Kilala ko yung mga yun pagdating sa ganyan eh. Wika ni Cleo. Totoo mga sinasabi ko, Cleo. Tama ka. Marami sila pero kung makikita mo yung sinapit nila, hindi ka maniniwala na taong may gawa nun. Malakas ang kutob ko na aswang ang may gawa ng pagpatay kila Wally. Wika ni Clea. Natawa naman ng bahagya si Cleo. Aswang? Diyos ko naman, Leia. Alam ko naman na anak ka ng isang albularyo. Pero wala namang napatunayan na totoo yung mga aswang ah. Paano mo mapapaliwanag ang nangyari kay Wally at sa iba pang mga pinatay dito sa ating baryo? Pare-pareho sila ng sinapit. At iisang tao lang ang pinaghihinalaan ko na maaaring gagawa nun. Walang iba kundi ang asawa mo, Cleo. Siya ang pwedeng gumawa ng bagay na yon. Muling wika ni Leia. Teka lang, Leia. Oo, aminado kong silosa ang asawa ko. Pero hindi siya mamamatay tao kagaya ng iniisip mo. Alam mo, tantanan mo na nga lang ako. Wala kang magandang sinasabi, puro kakalokohan eh. Eh bakit hindi ikaw mismo ang umalam? Alam kong mahal mo ang asawa mo, Cleo. Pero sa dami ng namatay dito sa baryo natin, hindi ka ba nagtataka? Pare-parehong mga kababaihang nakausap mo ang biktima. At huli sila Wally na binantaan din ng asawa mo. Pag-uusap ng dalawa. Nang mga oras na yon, nanumbalik sa isipan ni Cleo ang mga sinasabi ng asawa sa tuwing nagtatalo sila. Eh paano ko namang mapapatunayan sa'yo na mali ka? Na hindi ganun ang asawa ko. Na hindi siya ang pumapatay dito sa ating baryo. Tanong ni Cleo. Kahit pa may parting nais niyang maniwala, ngunit nangingibabaw sa kanya ang pagmamahal sa asawa. Kinausap kita. Malamang sa malamang ako na ang susunod sa iyong asawa. Ikaw na ang bahalang umalam ng katotohanan, Cleo. Habang maaga pa, kumalas ka na dahil hindi magandang nakikisama ka sa isang aswang. Maaari kang maging kagaya niya. Wika ni Leia. Matapos sabihin ng mga katagang yon, umalis na ito at hindi na kinausap pa si Cleo. Lingid sa kaalaman ng binata, nakita sila ng asawa ngunit hindi narinig ni Rosa ang usapan ng dalawa.
dahil kagad itong umalis. Matapos ang trabaho, umuwi na si Cleo. Nang araw na yon, tahimik lamang ang asawa at hindi ito nagalit o nagbunganga. Inisip ni Cleo na maaaring hindi sila nakita ng asawang magkausap. Malambing pa si Rosa kay Cleo. Pinagluto at inasikaso. Nabalitaan mo na ba yung nangyari kila Wally? Pinatay daw kagabi, kasama yung iba niyang kainuman. Wika ni Cleo. Totoo? Kawawa naman si Wally. Kita mo na pahamak sila. Paano kung naroon ka? Pati ikaw sana ngayon. Wala na sa tabi ko. Tugon ni Rosa. Nagulat si Cleo sa naging reaksyon ng asawa. Hindi ito makapaniwalang kalmado ito at hindi nagalit. Teka, hindi ka galit? Di ba, kapag may namamatay na lumalapit sa akin, nagagalit ka kapag sinasabi ko sa'yo? Tanong ni Cleo. Kawawa naman kasi. Isa pa, kaibigan mo rin si Wally kung gusto mong makilamay. Hindi kita pipigilan ha. May tiwala naman ako sa'yo Tugon ng asawa. Hindi makapaniwala si Cleo sa nangyayari. Niyakap pa nito si Rosa at pakiramdam niya. Bumabalik na ang dating asawa na kanyang minahal. Pagsapit ng gabi, kagad namang nagpunta sa lamay ng kaibigan si Cleo. Nagkataong naroon si Leia ngunit iniwasan niyo ni Cleo at ganun din ang babae. Umalis ito at hindi alam ni Cleo ngunit sinundan niya si Leia. Pauwi na ito ng kanilang tahanan. Kaya namang naisipan ni Cleong sundan ito at dumiretso na rin siya sa pag-uwi. Laking gulat ni Cleo dahil segundo lamang ang lumipas. Bigla na lamang inatake si Leia ng isang nilalang na kailanman hindi niya inaasahang totoo. Isang aswang. Sa takot ay kumaripas ng takbo si Cleo pauwi sa tahanan. Ngunit pagdating doon ay wala na ang asawa. Dahil unan lamang ang natatabunan ng kumot. Bumilis ang tibok ng puso ni Cleo. Kagad na humiga sa kama ang lalaki at nagpanggap na tulog. Maya-maya lang, dumating si Rosa. Kitang-kita ni Cleo ang itsura nito bilang isang aswang. Ilang sandali ang lumipas, bumalik ito sa dating anyo at tumabi kay Cleo. Hindi makapaniwala ang binata sa nasaksihan. Binabalot ng kaba ang puso niya. Pero mas pinili nitong umakto ng maayos. Kinabukasan nagising na lamang si Cleo sa ingay mula sa labas. Hoy Cleo! Ilabas mo ang asawa mo. Aswang si Rosa. Inatake niya ang anak ko. Matagal akong nananahimik pero sobra na ang babaeng yan. Pati ba naman ang anak ko? Sinaktan niyang walang awang asawa mo. Sigaw ni Mang Isidro mula sa labas. Binuksan ni Cleo ang pintuan ng tahanan. Pumasok ang mga tao ngunit wala na si Rosa. Nasaksihan ko po yung mga nangyari kay Leia. Natakot po ako at umuwi dito sa bahay at nalaman kong si Rosa nga yung may gawa. Pero hindi ko pa siya nakakausap dahil ngayon, pagising ko wala na siya . Pagpapaliwanag ni Cleo. Naniwala naman ang mga tao sa binata. Umiiyak ito at lumuhod sa harapan ng mga pamilyang naging biktima ng asawa. Sinubukan ni Cleong hanapin si Rosa. Ngunit maging sa kanya ay hindi na ito nagpakita. Makalipas ang isang linggo, nabalitaan na lamang ni Cleo na natagpuan ang bangkay ni Rosa sa kagubatan. Napag-alamang nagpakamatay ito. Naging malinaw ang lahat dahil nag-iwan ng liham si Rosa na naglalaman ng pag-amin niya sa lahat ng pagkakasala
Nakalagay sa liham na wala siyang ibang hinangad, kundi ang mamuhay ng normal kasama si Cleo. Kahit na isa itong aswang, hindi niya binalak na gawing kauri niya ang asawa dahil mahal niya ito. Nilamon lamang ng galit at selos si Rosa. Ayon sa kanyang pag-amin sa liham, hindi man naging madali ang lahat. Tinanggap ni Cleo na isang aswang ang asawa. Ngunit na maalam na ito dahil siya mismo ang nagwakas sa sariling buhay. Matapos ang relasyon kay Rosa, hindi na muling nag-asawa pa si Cleo hanggang sa tumanda itong binata dahil sa traumang dinanas sa selosang asawa. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang kwento ni Cleo. Kagaya sa kwento natin ngayong araw na ito, wala namang masama sa pagiging selosa. Pero palagi nating tatandaan na ang lahat ng sobra ay masama. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.